Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 10, talata 1 hanggang 4. Ang kasalanan ni Nadab at Abihu. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito iyong iniutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sinumang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimik si Aaron. Kaya't ipinatawag ni Moises sina Misael at Elzaphan, mga anak ni Uziel na tiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila, alisin ninyo sa harap ng sanktuaryo ang bangkay ng inyong mga pinsan at ilabas ninyo sa kampo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotions. Sa Book of Levitico, chapter 10, verse 5 to 8. Lumapit ang dalawa at inilabas nga nila ang mga bangkay na suot pa rin ang kanilang mahabang panloob na kasuotan. Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawang hawak nitong sina Eleazar at Itamar, huwag ninyong guluhin ang inyong buhok, ni punitin man ang inyong damit bilang pagluluksa. Dahil sa nangyari, kung ayaw ninyong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao, ngunit sila'y maaaring ipaglugsa ng bayan. Dahil sa kanilang sinapit, huwag kayong lalayo sa pintuan ng tuldang tipanan, sapagkat kayo ay itinalaga na ang langis ni Yahweh, baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod. At sinunod naman nila ang inutos ni Yahweh, mga tuntunin tungkol sa pagkain ng mga pare. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, kung ikaw at ang iyong mga anak ay pupunta sa tuldang tipanan, huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Mamamatay kayo kapag ginawa ninyo ito. Ito ang tuntunin na dapat tuparin ng lahat ng inyong salinlahi. Amen po. Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-10 kabanata ng Levitico, versikulo 9 hanggang 12. Mga tuntunin tungkol sa pagkain ng mga pari. Kung ikaw at ang iyong mga anak ay pupunta sa toldang tipanan, huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Mamamatay kayo kapag ginawa ninyo iyon. Ito ay tuntunin na dapat tuparin ng lahat ng inyong salinlahi. Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi at kung alin ang malinis o marumi. Ang lahat ng iniuutos ko kay Moises ay dapat ninyong ituro sa sambayanang Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawa pang anak niyang natitira, sina Eleazar at Itamar, kunin ninyo ang natira sa handog na pagkaing butil kay Yahweh at gawing tinapay na walang pampaalsa. Kakainin ninyo ito sa tabi ng altar sapagkat ito'y ganap na sagrado. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Levitico, Kabanata 10, versikulo 13 hanggang 16. Kakainin ninyo ito sa isang banal na lugar sapagkat ito ang bahaging para sa inyo at sa inyong mga anak na lalaki mula sa pagkaing inihandog kay Yahweh. Ito ang iniutos niya sa akin. Ngunit ang dibdib at hita ng handog na susunugin ay para sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae. Kakainin ninyo iyon sa isang sagradong lugar ayon sa tuntunin sapagkat iyo'y kaloob sa inyo bilang bahagi mula sa handog pangkapayapaan ng mga Israelita. Ang dibdib at ang hitang binanggit
ay dadalhin nila sa altar kasama ng mga tabang susunugin at iaalay bilang natatanging handog kay Yahweh. Pagkatapos, ito'y ibibigay sa inyo, ang tuntunin na ito ay panghabang panahon ayon sa utos ni Yahweh. Nang siyasatin ni Moises ang tungkol sa kambing na inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan, natuklasan niyang iyo'y nasunog na. Nagalit siya kina Eleazar at Itamar at ang sabi, Our devotion for today is from the book of Leviticus chapter 10, verse 17 to 20. Bakit hindi niyo kinyain ng handog dahil sa kasalanan sa dakong santuario? Yamang kabalal, banalang bagay at sa inyong ibinigay upang dalhin ang kasamaan ng kapisanan na itubo sa kanila sa harap ng Panginoon. Narito hindi pinasok ang dugong niyaon sa loob ng santuario. Nararapat sana ninyong kanin sa santuario gaya ng inuutos ko. At isinalita ni Aaron kay Moises, narito kanilang inihandog ng araw na ito ang kanilang handog dahil sa kasalanan at ang kanilang handog na susunugin sa harap ng Panginoon. At sa akin ay nangyari ang mga ganyang bagay na gaya ng mga ito. At kung ako'y ngayon nakakain ng handog dahil sa kasalanan ngayon, kaluglugdan pa ba kaya ako ng Panginoon? At na marinig ni Moises ay nakalugod sa kanyang paningin. This is the word of God.